Magandang gabi po sa bawat sa atin na narito sa loob ng iglesia at gayon din sa kanilang mga tahanan. Tayo po muna ay dadako sa ating pong panalangin at inanyayahan ko po kayong tumayong lahat para sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito. Hiningi po namin, Panginoon, na pangunahan kami, lalo na sa iyong lingkod, na maghayag na iyong salita. Dalayan ko po na naway ang bawat aking bigkasin, ito'y maging daluyan ng biyaya sa bawat isa at amin pong masumpungan sa gabing ito ang aming pangangailangang espiritual. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa amin sa lumipas na mga araw, sa kabila ng bagyo ng mga dumaan, ikaw ang patuloy na nangunguna at nag-iingat sa bawat isa amin. At muli, dalangin namin na ikaw ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. At dalangin po namin na naway sa gabing ito ay amin pong bigyan ng pansin at panahon ang pakikinig mula po sa iyong salita. At sa gayon ay kami ay mahamon at patuloy na isagawa ang iyo pong kalooban. Salamat pong muli sa gabing ito, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating midweek service and prayer meeting. Ating pong purihin ating Panginoon sa pamagitan ng pag-aawitan. Ating pong awitin, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His loving favor, I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. In my Christ abiding, I shall not be moved. In His love I'm hiding, I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like the tree that's planted by the water, Lord, I shall not be moved. On His word I'm feeding, I shall not be moved. He's the one that's leading, I shall not be moved. Just like the trees that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like the trees that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. Kung hindi man po tayo patitinag sa mga problemang dumarating sa ating buhay, dahil lang yan po sa ating Panginoon Diyos, sapagkat kamangha-mangha ang ating Diyos. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Masdan ang buong sandaigdigan, ganday sadyang di mapapantayan. Damhin maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay.
Masdan ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin, maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, O Diyos, kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay. Sa ngalan mo, Diyos, ay mayroong tagumpay, walang hanggang papuri ang aming alay. Walang hanggang papuri ang aming alay. Yan po, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Masaya po ba kayong gabi? Narito po kayo sa Bethany Baptist Church, Cubao. At dahil dyan po, ating pong kamustahin ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkamay-kamayan at sa mga nasa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pag-comment sa ating comment section habang inaawit ang Masaya Ako. Saya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. May awit ng kaligayahan, kinuha ni Jesus ang pasan. Minsan sa sala puso'y nabigatan, ngunit kay Jesus may kapayapaan. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. May awit ng kaligayahan, kinuha ni Jesus ang pasan. Minsan sa sala puso'y nabigatan, ngunit kay Jesus may kapayapaan. Masaya ako't ang dahilan, kinuha ni Jesus ang pasan. Amen. At tayo dumako po sa ating mga announcements. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao members, group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. Sunday worship service starts at 9 a.m. Sunday worship theme sa darating pong November 10, dapat magmahal ang minahal, galing po sa 1:15:12-14. At may practice po ang choir every Sunday 1 p.m. to 2 p.m. sa second floor church auditorium. Adult Sunday school class every Sunday 3 p.m. sa Begonia room. Go Ye Cubao every weekly activities. Bible study every Wednesday and Saturday at BKBC, and truck distribution every Saturday. Home Bible studies for 5 families San Mateo Rizal every Thursday. Home Bible study, prayer and fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday. Worship service Taytay Rizal every Saturday. Special missions gift giving every last Sunday of the month. Lord's Supper every last Sunday of the month. At sa darating pong linggo, nawa po'y magdala po ang bawat isa sa atin ng isang mga bisita. Each one bring one program launching. At ang nalalapit na po nating 35th Missions Conference and 59th Church Anniversary sa darating pong December 18 to 22, 2024. Tayo po'y tumayong muli. Trust His heart.
that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just can't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. His is the Master's plan. He holds the future in His hand. So don't leave us those who have no hope. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what's best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Trust His heart. Amen. Maray na po tayong magsimula lahat. At atin pong handa ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ating tawagin pong ating speaker ngayong gabi, si Deacon Conrad Castillo. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Narito sa loob ng iglesia at gayon din sa kanilang mga tahanan. At muli po tayo ay dadako pag-aral ng salita ng Panginoon. At naway kapulutan po ito ng biyaya, hamon, kalakasan, karunungan mula po sa salita ng Panginoon. Bali ang ating pong paksa sa gabing ito ay ang kaibigang matapat. Ayan po ang ating pong paksa. At makita po natin ang teksto mula sa Juan, kabanatang 15, talatang 12 hanggang 15. At aanyayahan ko po kayong siting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At salitan po natin itong babasahin. Ako ang verse 12, kayo ang 13, at sa 15 po, sabay-sabay tayo. Sabi po dyan sa verse 12, ito ang aking utos, magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.
14, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. 14, sabi diyan, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. At verse 15 po, sabay-sabay tayo. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Tayo po muna dumako sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito. Nanaway ang iyo pong salita ay magbigay sa amin na patuloy na kaunawaan upang ito po ay aming mai-apply, maisagawa sa aming buhay sa araw-araw. At dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, lalo na sa iyong lingkod, na naway ikaw po ang magbuka ng aking mga labi upang ang biyaya na nais mo na maparating sa bawat isa ay kanila pong mapakinggan at kamtan. Muli, Ama, sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay po, magsipon na po kayong lahat. Kaibigang matapat. Ano po? Kaibigang matapat. At isa sa mga alam natin na ano ba yung pinaka matalik daw na kaibigan na hayop ng tao? Yung aso, di po ba? At minsan po, ako ay napasama doon sa campsite namin doon sa Real, Quezon, layo, At katatapos lang po ng ng bagyo at marami pong mga sira, at nagbuwis ng buhay, At doon sa may dinaanan po namin ay mayroong isang bahay doon na bumaksak, giba. At alam niyo na naroon, naipit sa loob yung isang matandang babae at saka yung isang aso. Doon po yun, sa Real, At inabot pa ng ilang araw bago sila ay mamatay, po. At alam niyo, nung mabuksan at makita yung loob noong bumaksak o gumuho na bahay, magkayakap po yung matandang babae at yung aso. Kita nyo, imbis na pagkain to, siguro, gano'n maaari yung isa't isa, Gutom na ako pagkain to. Pero hindi po, At binigyan po nila ng pagmamahal ang bawat isa. At naalala rin niyo ba yung minsan na panood natin dito, yung lalaki na may alagang aso, At tuwing hapon, pagdating niya, nakaabang na yun, At nung time, di ba, na nawala yung lalaki, makikita natin yung aso nandun sa libingan. Nag-iintay dun sa kanyang amo. At nawa sa atin, buhay, hindi ko alam, napakahirap kasi, para sa atin, ang humanap ng tunay na kaibigan, na maasahan natin sa tuwina, At yan nga po sa John 15, 13, sabi po dyan, sabi, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ayan po, Yan po yung teksto natin, sa verse 13, At alam niyo po ba, ang tunay na kaibigan, sabi ng mundo o yung pamantayan, ay sa pamamagitan po, di ba, ng pag meron tayong nagawa, mabuti, maganda, para sa kanila, o na ibigay. Ano po ba? Kapag may nagawa kang maganda o pabor sa isang tao, ito'y may balik, di ba? May kapalit.
At naalala ko po tuloy nung panahon na maliit pa kami, no? Maliit, bata pa ako noon, ano? Yung mga magkakapit-bahay po, nagbibigayan ng ano yan eh, ng mga lutong ulam. Doon sa amin po yun, sa Kamuning yan, Pero ngayon, wala na tayong makakitang ganun eh, kundi mga pader na nakaharang eh, no? Wala ka na ikang, halos kahit nakapit-bahay mo, hindi mo kakilala, hindi ka kakilala. Kasi karamihan nga po, yung mga nangungupahan, sa panahon ngayon, napakarami. At wala na yung mga dating ika nga na mga ninuno natin, yung mga matatanda. At kasi talagang layo-layo pa yung mga bahay. Talagang dadalhin ka ng ulam, kung adobong manok yan, tinola, dadalhin pa sa bahay mo. Napakaganda po, na mahalimbawa, na yung pagkakaibigan. Yan po yung sa mundo, At makikita po natin sa Lucas 6:32, 33, 34, yung pong sabi natin yung pag-ibig, paggawa ng mabuti, at pagpapahiram. Sabi ganyan, Sabi nga dyan kung nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Di ba? Pag minahal mo isang tao, mamahalin ka rin niya. Pag binigyan ka ng isang bagay, bibigyan mo din siya. Pero, ang nais po ng Diyos, yung pag-ibig, ika nga ay walang alinlangan. Ano po? Tunay, tapat na pag-ibig na dapat na ipakita mo. Kasi kung meron ka lang na ibigay o meron kang nagawa, may kapalit yun eh. Kasi ang nais ng Diyos, natatandaan natin, di ba? Sabi ng Panginoon, kung maghahanda ka, huwag yung mga kakilala mo na kundi yung mga tao na walang maibabalik sa iyo. At ako ang magbabalik sa iyo. Sabi, walang ika nga at sa 33, sabi diyan, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. Kaya sa mundo, yan po ang takbo eh. Yan yung pamantayan. Kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin sa iyo. Pero kaisipin natin, lalo na tayo, di po ba, mga nakakilala sa Panginoon, kaiba na yung ating direksyon eh. Hindi na yung pamantayan ng mundo. Hindi na po yun. Kaya nga tayo ay binigyan ng Diyos, tinawag na mga ilaw. Di po ba? Kakaiba yung buhay na nais ng Diyos para sa atin. At verse 34 sabi, at kung ang makakabayad lamang ang inyong, ito yung paglelend, pagpapahiram, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Pero hindi, yun ang nais ng Diyos. Ito yung sa Verse 35, ano sabi ng verse 35? Sabi diyan, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran, sa gayo'y malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Kakaiba talaga ang pamantayan ng Diyos, di po ba? At kung babasahin nga natin yung di ba, yung Romans chapter 12, makikita po natin doon na kung yung ating kaaway nagugutom,
pakainin. Pag nauuhaw, painumin. Kapag daw ginagawa mo isang bagay na yun, para daw ikaw ay naglalagay ng baga sa kanyang ulunan. Upang sa gayon, makita niya yung kanyang pagkukulang, pagkakamali. Bakit ganon? Ginawan ko na siya ng masama. Mabuti yung inginanti niya. Para makita po niya. At sa gayon, ay ito yung paraan para maakay natin sila sa katotohanan. Kasi ganyan ang mundo bulag, di po ba? Bulag sa katotohanan. Ang pamantayan nila yung takbo, lakad ng mundo. Tayo, ibinigyan tayo ng salita ng Diyos, ang katotohanan na dapat nating ipamuhay. Ano? At sa Diyos po, o makalangit, sabi rito na pamantayan, sa John 15:9, ano po ba ang sabi? Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Ayan po. Hindi pa kunwari, na meron ka lang tinanggap, ganun din yung gagawin mo. Pero kakaiba ang Diyos. Di po ba? Kaya nga, ang pananaw ng Diyos sa atin, yung mga tao na walang kakayanan na makapagbigay, yun yung ating bigyan. At sa gayon, yung gantimpala nun sa atin ay mula sa Diyos. Hindi dun sa tao. Hindi man siya nakapagbalik nung ating ginawa sa Kanya. At gayon din po, yung sa una ay, ano ba ang tunay na kaibigan, Ito yung pamantayan nga ng mundo. Pangalawa, siya po yung kaibigan kailanman. Kaibigan kailanman. Ano man panahon, walang pinipili yan. Nung kayo maliliit pa, kayo mahihirap pa, yung isa yumaman, isa ay nanatili sa kanyang kalagayan, pero hindi nagbabago. Yung kanyang pag-ibig, At ito po yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung tinatawag nating agape love. Pag sinabing agape love, pag-ibig mula sa Diyos. Hindi niya tinitingnan yung ating katayuan, kalagayan, ano man tayo. Kaya, ninanais niya yung isipan natin ay katulad din nung pamantayan niya, lalo na sa mga tao sa ating kapaligiran. Hindi natin pinipili kung sino man ang ating tutulungan o babahaginan, lalo na ng kaligtasan. Kaya kailangan po yung kanyang buhay ay tunay na nahahayag sa kanya pong pang-araw-araw na buhay. Sabi nga dyan sa Proverb 17:17 ay ganito, sabi, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Yung po, sana po, ganyan yung maging kalooban natin, Huwag natin tingnan ang anyo, kalagayan ng tao, lalo na yung ating mga kapatiran. Yung mga kapatiran natin, alam ko na nakikita rin natin yung pangangailangan nila. At tayo po, sabi nga ay biniyayaan. Hindi na mahiningi na tayo magbuhos sa lahat, Yung ika nga, yung nangangailangan. Alam natin na mayroong mga kapatiran na nagsisikap talaga sa buhay. Ngunit, kapos sa pangangailangan. At tayo yung ika nga yung nakakakita, nakakapakinig. Doon nga sa di ba? Sa kamarin, yung mga patotoo nila, ganyan, ganito. Di ba? Kailangan nila, ganyan, ganoon. Ayun, parang isang pamamaraan na rin, ng Diyos yun, para mapaabot sa atin. Yung kanilang mga pangangailangan. Sabi nga, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. At ang kapatid, iba pala yun. Iba yung version dito Kaya doon po ako nakabase,
At alam niyo ba yung kanta ni Dionne Warwick? Yung in good times and bad times, I'll be on your side forevermore. Saka na natin bubuuin. Yung po, di po ba? In good times daw and bad times, di po ba? Siya po ay nasa kanyang tabi, magpakailanman. At napakaganda po na tingnan din yung magkaibigan na si David, di po ba? At si Jonathan. Sa kabila nung alam ni Jonathan na si David ang papalit na hari, hindi po siya nagselos. Alam niya dahil ika nga matapat iyong kanyang kaibigan. Ano po? At gayon din siya po yung nag-aangat at nag-a-advise ng mabuti. Hindi niya inaaya o dinadala sa hindi maganda yung kanyang kaibigan. At kung mayroong mga pagdurusa, kahapisan, mga anumang kabigatan, ay nandun siya sa kanyang tabi. Naalala ko tuloy yung napanood ko sa buhay ni si Bongo. Noong hindi pa man presidente si ating presidente Duterte, parati siyang kasama-sama, alalay, kahit sa pumunta. Kahit na ngayon, di ba? Hanggang dun sa korte. Kasama-sama siya. Ang tapat, sabi nga, sabi sa Proverb, tingnan natin to, Proverb 27:6, Proverb 27:6, sabi, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Di po ba? Masakit ko minsan yung tinutuwid ka ng iyong kaibigan Kailangan dapat meron ka ring unawa. Meron akong kakilala talaga, ang tagal nilang nagsasama, parang magkapatid na sila. Eto, nabalitaan ko, naghiwalay, nag-away. Kita nyo, Kasi kuminsan yung isa ayaw mag-down. Gayon din yung isa. Kaya ang nangyayari, nagbabanatan. Nagbabanatan po sila. At gayon din po, siya ay nagpaparaya. Nagpaparaya? Ibinibigay niya po yung pinaka-best para sa kanyang kaibigan. Kaya nga tayo, di ba, pag kagaya niya, meron tayong mga ibibigay na mga pangangailangan, gamit, hindi natin binibigay yung mga, yung mga tagpi-tagpi kundi yung mahuhusay pa Ganyan ang ginawa, di ba, ng Panginoong Diyos sa atin Hindi lang nga basta yung kaligtasan. Kundi ito ay, sabi nga, ay binili ng halaga. Halaga ng dugo ni Kristo. Kaya po na dapat natin nga alalahanin yung sa tuwina, yung pag-ibig ng Diyos sa atin at yung kusang loob na pagkakaloob ni Kristo ng kanyang buhay. Isipin pa natin, kaya nga meron tayong yung itong Last Supper, di po ba? Yung Banal na Hapunan. Inaalala natin. Nakakalungkot lang, di ba, na ilan-ilan lang yung mga narito. Dapat lahat ng niligtas ng Panginoon ay narito at binibigyan ng pagpapahalaga yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nagpaparaya sa mga mabuting bagay. Doon sa nga binasa natin sa Proverbs 18, verse 24, sabi diyan, may pagkakaibigang madaling lumamig. Ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Kuminsan nakaka-meet kayo, di ba, ng mga Christian, nakakapag-usap kayo,
Para bang yung inyong damdamin, para bang napakatagal na ninyong magkaibigan, di po ba? Meron siguro mga sa inyo ay dumating ng ganong pagkakataon. Parang matagal na kayong magkakilala. Ganyan ang nais ng Panginoon, sa bawat isa sa atin. Maging dalisay, yung ating pag-ibig sa ating kapatid, Hindi lang sa ating kapatid, maging sa ating kapwa. At sabi ko nga, mahirap at madalang na makatagpo ng kaibigan na umiibig at tapat sa lahat ng oras o sandali. Pero tayo, ipakita natin, mismo tayo, ano man yung maging resulta doon sa ginawa natin, sabi nga ng Diyos, pag ginawa natin yun, sila ay parang pinuputungan mo ng uling, di po ba? Baga. Upang siya ay mapahiya. Patuloy lang, Patuloy lang. At pangalawa po, ay gaano siya katapat. Gaano siya katapat? Verse 13 hanggang 14, Sabi nga dyan sa verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Di po ba? Ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Yan po yung ginawa ng ating Panginoon. Alam niya, walang ibang paraan para tayo ay magkaroon ng pag-asa ng langit, kundi yung gagawin niyang sakripisyo doon sa krus. Sana ikaisipan natin, gano'n, Si Pablo, di po ba? Dahil doon sa ginawa ng Diyos para sa kanya, kahit na merong babala, merong panganib, tumuloy pa rin siya. Sana po, yung kaisipan natin, kasi kung hindi pa, sabi nga, kung hindi pa natin oras, ang Panginoon ay mag-iingat sa atin. Tingnan si, di ba, pinagbabato? Si Pablo, pinagbabato siya. Dumaan siya sa maraming pagsubok, mga hirap. Pero muli ay siya ay bumangon, at nagpatuloy. Hindi ko sinasabi na madali, yung ganun, yung gawin. Pero hingin natin sa Panginoon yung kalakasan. Kasi siya magbibigay ng lakas sa atin. Kaya maisagawa natin yan. At sa verse 40, sabi, kayo'y mga kaibigan ko, kung matapat ninyo ang aking mga utos. Tinutupad ninyo ang aking mga utos. Yun yung ating bahagi. Yun po yung ating bahagi na tuparin yung kanyang mga utos. Sabi nga sa 1 John chapter 5, verse 3 o 4, yung mga utos po naman daw niya ay hindi mahirap sundin. Kasi kuminsan, sa pandinig natin at hindi pa natin nararanasan isang bagay, ayaw na natin, Hindi ko kaya yan, Kita nyo, ibigin mo ang kaibigan, ang iyong kaaway. Madali. Hindi po madali, Pero ika nga, magpapailalim ka sa kalooban ng Diyos at susundin yung nais niya, magagawa po natin yan. Walang imposible. Kasi nga, nasa atin di po ba? Nasa atin na ang banal na Espiritu, Nagbibigay kalakasan. Ang kanyang salita, nagpapaalala sa atin. Kaya eto na po, buo na. Yung kailangan natin. Diba yung sabi ni Pablo, isuot nyo yung armor of God, diba? Sa Ephesians 6. Nandiyan na po wala na tayong problema Kaya nga lang, pag oras mo na, kahit na ano gawin natin. Di po ba? Kung kukunin niya tayo, ay kukunin niya tayo. Si Jesus ang matapat na kaibigan. Sabi nga, gaano siya katapat, binayaran po, iniwan ang langit
at tayo'y inabot. Binayaran ng ating mga sala sa paghahandog ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kabila na tayo hindi kaibig-ibig, kita nyo, no? Lumalabag pa nga tayo, lumalaban sa Panginoon. Ayaw natin sumunod. At kung babalikan natin, mga Israelita, ganun, ano? Sabi niya, kinukup-kup kayo parang mga sisiw, ano? Tulad ng inahin, kinukup-kup yung kanyang mga inangay. Ngunit ayaw kayong magpasakop, eh. Gusto niyo, merong kalayaan, eh. Kaya nga, nung time na nakita nila yung mga bansa, merong hari. Gusto rin namin noon na merong namumuno sa amin na hari na aming susundin. Pero hindi nila alam, tao yun. Tao yun. Ano? At maaaring kagaya ni Haring Saul, ano ang nangyari? Yung inuutos ng Panginoon, eto, puksain nyo lahat, patayin lahat yan. Yung Amalekites, hindi po niya pinatay lahat. Kinuha yung mga mga mahalaga, yung mga hayop, pati yung hari. Sabi, patayin nyo lahat. Walang ititira. Pinaka-ano niya yun eh. Pinakatawag natin dito. Yun yung matatawag nating gantimpala eh, o tagumpay. Pero hindi siya sumunod ng lubusan sa Panginoon. At nung time naman, na hinahabol niya si David, pinagpapatay naman niya lahat yung mga priest. Di po ba? Baliktad. Kaya siya ay nag-down. Nag-down po siya. Nung una lang siya ay naging maayos, maganda, kanyang takbo. At dito po ay, pangalawa ay nagbigay halimbawa ng tunay na kaibigan. Sa John chapter 15, si Jesus ang matapat na kaibigan, Diyan sa John chapter 15 verse 12 ay wala siguro diyan, Sabi doon, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo, Nagbigay po siya ng halimbawa. Paano? Di po ba dun sa, bago sila ay nag-initiate nung huling hapunan, hinubad niya. Di po ba yung kanyang damit? Nagtapi ng tuwalya at hinugasan yung kanyang mga alagad. Sabi, ito, halimbawa na ito, na ibinigay ko sa inyo, ay dapat naman ninyong tularan. Yung pagpakababa. Pagpapakababa. Nagpakababa tulad sa isang alipin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama hanggang dun sa Kalbaryo, hanggang sa kamatayan. Inutusan tayo na magmahalan sa isa't isa tulad ng pagmamahal o pag-ibig ni Jesus na ibinigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang katapatan sa kanyang Ama. Dapat ganyan din tayo. Alam natin na tayo ay ligtas na di po ba? At nakalahad na, tapos na ang kasaysayan. Ano na ang kasasapitan ng tao? Bagamat hindi natin nakikita yung kalagayan natin doon sa kabilang buhay, pero dito tapos na. Di po ba? Kaya nga si Pablo, ang pamantayan niya ay naroon na sa langit yung kanyang buhay. Kaya siya po ay naging martir. Kaya yung mga pamantayan, utos, ay narito na po. Ito po ang tanong, paano siya magiging tunay na kaibigan ni Jesus? Lalo na yung mga tao, sa kanilang mga tahanan man o saan man sila naroon, ito po yung kailangan natin. Ano ang sabi ng John 15:14, sabi diyan, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Kasi ang pamantayan ng tao, sabi ko nga, nakikita, naririnig. Hindi yung mula sa salita ng Diyos. Pero kung ito, yung magiging pamantayan ng tao,
magiging maayos, maganda ang kanilang buhay. Kasi ang direksyon ng tao, wala eh. Makikita natin eh. Pag lumabas tayo, lalo na yung mga kabataan pa lang, di ba? Kung ano-ano ang mapapakinggan mo sa kanilang mga labi, sa kanilang mga salita. Napakasakit po kung tayo makakapakinig ng ganun. Parang pilantik na lang ng dila nila yun, ano? Yung pagmumura. Sabi nga ay, kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Yun ang pinaka-pangunahin, ano? Na ating bahagi sa ating buhay bilang mga Kristiyano. No? Unang-una siya ay lumapit kay Jesus sa kanya bilang makasalanan, magsisi sa kanyang mga kasalanan, tanggapin siya sa kanyang puso bilang tagapagligtas at tunay na kaibigan. Kaya nga po, sa puso sa puso dapat. At makikita natin na marami nag-aangkin na sila ay Kristiyano. Pero yung buhay nila ay napakalayo sa katotohanan. Napakalayo. At yun lang ang ginagamit nilang title. Kristiyano rin ako eh. Ma-attend ako ng simbahan eh. Ngunit, walang pagbabago sa kanilang mga puso. Kailangan po natin yan, yung mga tao na nakakapakinig sa oras na ito. Kailangan po natin yan. Na tayo ay magpakababa. Hanapin natin si Kristo sa ating buhay. At walang pag-ailangan. Tanggapin natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Tapos na yun. Ginawa na niya. Hindi na kinakailangan tayong gumawa. Kailangan lang naroon yung pananalig, pagtitiwala mula sa ating mga puso. Doon sa isang kabundukan po, makita natin yung mga pinipicture doon sa mga hayop kagaya ng mga wild goat, di ba? May mga sa bundok-bundok yan eh. Sa kanila pong pagsalubong sa makitid, bangin yan eh. Sa makitid na bangin, hindi pwede silang magmalaki, magmatigas eh. Alam niyo ginawa ng isa? Nag-down siya, pinaraan sa kanyang likod. Siya ay nagpakababa. Nagpakababa po siya. Yun yung kailangan natin, mga tao o mga nakikinig na wala pang Kristo sa kanilang buhay. Tayo magpakababa sa harap ng Diyos. Alamin natin yung kanyang kalooban. At mamuhay sa lahat ng tao dala ang tunay na pag-ibig tulad sa matapat na kaibigan. At sa ating pong pagtatapos, si Jesus po ay namuhay bilang isang taong nagbigay ng halimbawa na may pagpapakumbaba upang ating modelo, hindi tumingin sa uri ng mga tao na kanyang haharapin. Alam natin na maraming mga umusig sa Panginoon, pero binigyan niya ng pag-asa. Ngunit yung mga tao, hindi po nila ito pinansin, hindi pinahalagahan. Tayo po bilang mga mananampalataya, huwag tayo ikang titingin doon sa uri ng mga tao, sa kanilang kalagayan. At humaba man yung ating paulit-ulit na panalangin para sa kanila, pagpahayag ng salita ng Diyos. Katulad kanina po, may naglalako diyan yung saging. Kristiyano rin siya eh. Bali baptist din yung inaatinan niya. Bakit ganon? Sabi niya ganon. Ilang beses ko nang nabahagi ng salita ng Panginoon. Hanggang ngayon parang walang pagbabago yung kanilang buhay. At parang hindi sumusunod doon sa mga aral. Kung talagang ganon, binibigyan din tayo ng Diyos, ng pagtitiis. At patuloy.
sa kabila nun. Alam ko na merong resulta yan. Basta't nagawa natin yung ating bahagi, Diyos na ang bahala sa Kanya. Maging sa ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong tumigil na ipanalangin sila, yayain, akayin, tungo sa katotohanan, tungo sa magandang gawain ng Panginoon. At isang araw, sila man ay tutugon. Sa ating pagtatapos, na siya po ay namuhay, Kaya kailangan din po natin, tularan natin ang mabuting halimbawa ni Jesus na siyang nagbigay sa atin upang ang mga taong nakatingin sa atin ay magkaroon ng pag-asa na makilala ang dalisay na pag-ibig ni Jesus. Magandang gabi po. Tayo manalangin. Ama, muli salamat po sa gabing ito. Dalangin ko po na naway patuloy po na aming maisagawa ang pagpapakumbaba sa lahat ng uri ng tao, maging sa mga kaaway po namin, sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo, na umuusig sa amin, nagsasalita ng di maganda, at dinadalangin namin sila, Panginoon, na naway, sila man, Panginoon, isang araw ay magbukas ng kanilang mga puso, papasukin ang iyong anak na si Jesus sa pagsisisi, pagpapakumbaba, at sa gayon ay maranasan po niya ang matalik na kaibigan na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Ama, salamat po sa gabing ito. Ikaw po ang maitaas at maluwalhati. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Sa ating pong pagbibigayan, sabi po dyan sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 at 10, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Verse 10, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Naway panghawakan po natin ang mga talatang ito na siyang nagbibigay sa atin ng kasiglahan para maibigay natin sa Panginoon yung sapat o higit pa. At muli tayo po ay dadako sa ating pong panalangin sa pagbibigayan. Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian. Dalayan nga po namin na sa aming pagkakaloob ay aming maibigay ang aming pong bahagi sa iyo pong tinatangkilik sa aming pong mga kinikita at gayon din, Panginoon, na naway ito po'y patuloy na maging biyaya, pagpapala sa iglesia, sa pangangailangan po nito at sa lahat po ng uri ng bayarin. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa aming pagbibigayan. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Salamat pong muli, aming Ama, sa nalikom na salapi. At dalayan nga po namin na naway patuloy na ikaw ang magbuhos ng mga pangangailangan ng iyong pong mga anak. At maging sa ganito pong pagkakataon, ay kami po ay makapagkaloob at maging bahagi po sa iyong pong mga ministeryo, sa iglesia upang ito'y lumago at maabot ang marami pang mga tao na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa aming pagkakaloob na ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
Tayo po'y tumayong lahat. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po ay salamat. Aming Amang Banal, muli salamat po sa gabing ito na kami po ay ginabayan mo at binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon na kami po muli ay mamulat sa katotohanan na walang ibang tanging matapat na kaibigan sa aming buhay kundi ang anak na si Jesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At nawa amin naman din pong magamit ang aming mga buhay bilang instrumento mo, Panginoon, na amin namang maabot ang mga taong wala pang katiyakan ng langit. Bigyan kami, Panginoon, ng katatagan sa pagbahagi ng salita sa kabila ng maraming aming nabahaginan nito ay tumatanggi, umiiwas, at hindi po nais na makinig. Nanaway ikilos po, Panginoon, ang kanilang mga puso at nawa ang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa kanila.
Gayon din, Ama, sa aming mga kasambahay, aming mga mahal sa buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagtitiyaga, pagtitiis para sa kanila. Ayaw po namin sila na mapahamak. Ayaw namin sila na mahiwalay sa amin pong patutunguhan. Tulungan mo kami, Panginoon. Na naway, makita po nila, hindi lamang sa aming buhay, ang tunay na Kristo, kundi maging sa amin pong pag-araw-araw na pamumuhay. Muli, Ama, dalangin ko na pangunahan kami sa amin pang mga natirang oras, gawain, sa amin pong sama-samang panalangin, at sa amin pong paglisan sa lugar pong ito, ingatan kami, gabayan, hanggang sa amin pong mga tahanan. Lahat pong ito ay aming dalangin, sa pangalan po ay anak na si Jesus. Amen. Ang gandang gabi po.